Ang lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life to abide in church until now. Salamat po sa paggabay sa aming pamumuhay Kristiyano na manatili sa church magpahanggang ngayon. By the grace of God, not only we got the salvation, but also we still live our Christian life. At sa biyaya ng Diyos, hindi lamang po kami naligtas, kundi nakapamuhay sa aming pamumuhay Kristiyano. So please allow more grace so that we can continue our Christian life. Kaya pakiusap, ipahintulot mo po yung higit ng biyaya nang sa gayon ay makapagpatuloy kami sa aming buhay Kristiyano. By the grace of God, this time we can have Bible study. Sa biyaya ng Diyos, sa oras na ito, kami po ay magkakaroon ng Bible study. This time, please work the Holy Spirit so that we can clearly understand the Word of God. Sa oras na ito, pakiusap, pakilusin mo po yung Espiritu Santo nang sa gayon ay lubos naming maunawaan ang salita ng Diyos. Please open our heart and ears to the Word of God. Buksan mo po yung aming mga puso at pandinig sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Please allow your grace to our attendants. At pakiusap, ipagkaloob mo po yung lahat mong biyaya sa lahat ng dumalo. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras nito mula sa simula hanggang sa matapos, kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, Kawa chapter 1, verse 8. Kawa chapter 1, 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Today, as you know, the Bible study is about the act. Ngayon po, yung Bible study natin ay patungkol sa mga gawa. Tagalog kawa. Korean translate the name. It is called the work of the apostle. The work of the apostle. Sa pagsasalin po sa Korea, ito po ay tinatawag na mga gawa ng mga apostol. But maybe it is also called as the work of the Holy Spirit. Masasabi rin na ito yung mga gawa ng Espiritu Santo. So maybe if we summarize the act, we can summarize by the chapter 1 verse 8. Marahil kung ibubuod natin yung mga gawa, maibubuod natin ito sa pamamagitan ng gawa, chapter 1 verse 8. Right? You shall receive a power when the Holy Spirit has come upon you. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. And you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So through the book of Acts, we can know how does the Holy Spirit works. Kaya sa pamamagitan ng aklat ng mga gawa, malalaman natin kung paano kumikilos ang Espiritu Santo. And how does the gospel preach it to the whole world. At kung paano ipinangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. Especially while I'm studying Act,
I'm very thankful Lalong higit habang pinag-aaralan ko ang aklat ng mga gawa, ako ay nagpapasalamat. because what happened in the book of Acts still happen our time through our church. Dahil yung mga nangyari sa aklat ng mga gawa ay nangyayari pa rin sa panahon natin sa pamamagitan ng church. So actually, it's really amazing. Kaya ito po ay talagang kamangha-mangha. Because we experience the Holy Spirit still continue work through our church. Dahil nararanasan natin ang Espiritu Santo, ay patuloy na kumikilos sa pamamagitan ng ating church. So let's learn the book of Acts. Kaya pag-aralan po natin ang aklat ng mga gawa. First, we need to think about the writer of the Act. Una, pag-isipan po natin yung mga manunulat ng aklat ng mga gawa. The writer is Luke. Yung nagsulat po ay si Lucas. Same person who wrote the Gospel of Luke. Parehong tao po na nagsulat sa Ebanghelyo ni Lucas. And also the receiver, same receiver, Theophilus. At yung tumanggap ay parehong tumanggap na si Teofilo. That's why Acts chapter 1, chapter 1 start. Verse 1 and 2. You open your Bible. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gawa chapter 1. Gawa chapter 1 verse 1 po. You open your Bible. Verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. O Teofilo, sa unang aklat ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula hanggang sa araw na iakyat siya sa langit pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. The former account I made, it says about the Gospel of Luke. Yung unang aklat na isinulat, ito po yung Ebanghelyo ni Lucas. Luke, right, wrote first book. That's the Gospel of Luke. Yung unang aklat na isinulat, ito po yung Ebanghelyo ni Lucas. And the receiver, he wrote for the Theophilus. At yung tumanggap po, sinulat niya ito para kay Teofilo. That's why if we look at Luke chapter 1:3, right? Mention receiver Theophilus, same person, right? Kaya kung titignan po natin sa Lucas chapter 1 verse 3, makikita po natin yung parehong taong tumanggap na si Teofilo. If so, how Luke could wrote the book of Acts? Kung gayon, paano naisulat ni Lucas yung aklat ng mga gawa? Luke joined the Apostle Paul during his second missionary journey at Troas and Philippi. Sinamahan po ni Lucas si Pablo nung ito ay nagkaroon ng ikalawang misyon doon sa Troas at Filipos. And also Luke was also with Paul during his first imprisonment in Rome. At kasama din ni Pablo si Lucas nung siya ay unang makulong doon sa Roma. And also remained with him during his second imprisonment as well. At kasama pa rin niya nung sa ikalawang pagkakabilanggo niya. That's why we can know Luke always he was with Apostle Paul. Kaya masasabi natin na si Lucas ay palaging kasama ni Apostol Pablo. That's why he could wrote the book of Acts. Kaya nagawa niyang masulat yung aklat ng mga gawa. It is not sure when this book was written. Hindi po sigurado kung kailan isinulat yung aklat na ito. But it is likely to have been written around the AD 61 to 63. Pero masasabi po na ito ay parang isinulat noong AD 61 hanggang 63. During Paul's first Roman imprisonment. Sa panahon po ng unang pagkakakulong ni Apostol Pablo, the reason, because of the absence of any mention of the great fire of law or Nero's persecution of a Christian. Yung dahilan po ay dahil sa kawalan ng anumang pagbanggit sa malaking apoy sa Roma o sa pag-uusig ni Nero sa mga Kristiyano. It happened AD 64.
Ito po ay nangyari noong AD 64. as well as the destruction of Jerusalem, it happened AD 70. At gayon din po yung pagkawasak ng Jerusalem noong AD 70. That's why before it happened, the event happened, maybe it was written. Kaya marahil bago mangyari yung mga kaganapang ito po ay isinulat. Okay po. Anyway, you can remember the writer of the act is Luke. Gayon pa man alalahanin po natin na yung nagsulat ng mga gawa ay si Lucas. The structure of act, At ang kabuuan ng mga gawa. we can divide the act by two parts. Maaari nating hatiin yung mga gawa sa dalawang bahagi. Part 1, chapter 1 to 12. Yung unang bahagi po ay mula chapter 1 hanggang 12. It's evangelism in Israel by Apostle Peter. Ito po yung pag-iebanghelyo sa Israel ni Apostol Pedro. Part 2, chapter 13 to 28. 13 to 28. At yung part 2 po mula chapter 13 hanggang chapter 28. It's evangelism in the world by Apostle Paul. Ito po yung pag-iebanghelyo sa buong mundo ni Apostol Pablo. So we can divide exactly by two parts. Kaya ganap natin itong mahati sa dalawang bahagi. But today we cannot learn all together. That's why we will learn until only the part 1, hanggang chapter 12. Pero ngayon po ay hindi natin lahat mapag-aaralan. Kaya pag-aaralan lamang po natin yung unang bahagi mula chapter 1 hanggang chapter 12. So chapter 1 to 2, coming over the Holy Spirit, it mentioned. Simula po chapter 1 hanggang 2, binanggit po dito yung pagdating ng Espiritu Santo. Chapter 3 to 6, describe early church in Jerusalem. Chapter 3 hanggang 6 po, binanggit yung patungkol sa mga naunang iglesia sa Jerusalem. Chapter 7 mentions Stephen, the first martyr. At sa chapter 7 po, si Esteban na naging unang martir. Chapter 8 mention evangelism in Samaria. Chapter 8 po, binanggit yung patungkol sa evangelism sa Samaria. Chapter 9 mention salvation of Apostle Paul. Chapter 9 po, binanggit yung kaligtasan ni Apostol Pablo. Chapter 10, evangelism for Gentile by Peter preaching to Cornelius household. At sa chapter 10 po, yung pag-ebanghelyo sa mga hintil ni Apostol Pedro sa pamamagitan ng pangaral sa sambahayan ni Cornelio. Chapter 11 to 12 mention Antioch Church. Chapter 11 hanggang 12, binanggit po yung iglesia ng Antioquia. And chapter 13 to 14, first missionary journey of Apostle Paul. Chapter 13 to 14 po, yung unang misyong paglalakbay ni Apostol Pablo. Chapter 15, about the Jerusalem Council. Chapter 15 po, yung pagpupulong sa Jerusalem. 16 to 18, second missionary journey of Apostle Paul. Chapter 16 to 18 po, yung ikalawang paglalakbay ni Apostol Pablo. 19 to 21, third missionary journey of Apostle Paul. Chapter 19 hanggang 21 po, yung ikatlong paglalakbay ni Apostol Pablo. 20 to 26, persecution for Apostle Paul. Chapter 22 hanggang 26, pag-uusig kay Apostol Pablo. 27 and 28, last missionary journey to Rome. Chapter 27 hanggang 28 po, yung huling misyong paglalakbay sa Roma. The characteristics of Acts. Yung katangian po ng mga gawa. It says that the Gospel of Luke and Acts are the books that are connected each other. Sinasabi po na yung ebanghelyo ni Lucas at yung mga gawa ay mga aklat na konektado sa isa't isa. So as I mentioned, Acts is successive book of Gospel of Luke. Dahil gaya po na aking binanggit, yung mga gawa po ay kasunod na aklat ng ebanghelyo ni Lucas. The Gospel of Luke finishes with the ascension of Jesus. Yung aklat po ng Lucas ay nagtapos sa pag-akyat ni Jesus sa langit. And Acts start with the ascension of Jesus. At yung aklat ng mga gawa po ay nagsimula sa pag-akyat ni Jesus sa langit. So, Lucas chapter 24, right, mention the verse 51. Okay, you open Lucas chapter 24. You open the Bible. Lucas 24, 49 hanggang 51, 49 hanggang 51. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At tingnan ninyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, subalit manatili kayo sa lungsod.
hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihan galing sa itaas. Kanyang inilabas sila hanggang sa tapat ng Betenya, at nang maitaas niya ang kanyang mga kamay, sila'y kanyang binasbasan. At habang binabasbasan niya sila, kanyang iniwan sila at dinala siya pa itaas sa langit. Right? The Lucas finish by mentioning ascension of Jesus. Yung aklat po ng Lucas ay nagtapos sa pamamagitan ng pagbanggit sa pag-akyat ni Jesus sa langit. And Act 2, right, also mention, let's go back, Acts chapter 1, verse 2. Balikan po natin sa mga gawa, chapter 1, verse 2. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Hanggang sa araw na iakyat siya sa langit, pagkatapos sa makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. He was taken up, right? It's an ascension of Jesus. Siya po ay umakyat. Ito po yung pag-akyat ni Jesus sa langit. So, Acts emphasize the works of the Holy Spirit after the ascension of Jesus. Kaya binibigyang diin po sa mga gawa yung pagkilos ng Espiritu Santo pagtapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit. So, the works of Jesus now moved to the works of the Holy Spirit. Kaya yung mga gawa ni Jesucristo ay nalipat sa paggawa ng Espiritu Santo. Right, we already learned, right? Four gospel book, Matthew, Mark, Luke, John. Nalaman na po natin yung apat na aklat ng Ebanghelyo, yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Describe the life of Jesus and the works of Jesus. Binanggit po dito yung buhay ni Jesus at yung mga gawa ni Jesus. But right? Jesus already ascend to heaven. Pero sa mga gawa, si Jesus ay umakyat na sa langit. That's why it says about the works of the Holy Spirit. Kaya sinasabi dito yung pagkilos ng Espiritu Santo. And there are frequent expression, witness, testimony, because the disciple became witness of Jesus. At may madalas na pagpapahayag, saksi at pagpapatotoo dahil yung mga alagad ay naging saksi ni Jesus. Act emphasize the works of a pastor and the works of the Spirit. Binibigyang diin ng mga gawa, ang mga gawa ng mga apostol at ang gawa ng Espiritu. That's why, as I mentioned, right, the Korean name, the works of a pastor. Kaya gaya po ng aking binanggit, sa Korea po, yung pangalan ng mga gawa ay gawa ng mga apostol. So now we learn lesson from each chapter. Kaya ngayon, pag-aralan po natin yung mga aral sa bawat chapter. Chapter 1, there is a promise of a coming of the Holy Spirit. Sa chapter 1 po, merong pangako ng pagdating ng Espiritu Santo. Act chapter 1, verse 4 and 5. You open your Bible. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig ninyo sa akin, sapagkat si Juan ay nagpabautismo sa tubig, subalit hindi naaabuti ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Wait, right? To wait for the promise of the Father. The promise of the Father. Hintayin ang pangako ng Ama. The promise of a Father. What's the promise of the Father? Ano po yung pangako ng Ama? Verse 5. You shall be baptized with the Holy Spirit. Sa verse 5 po, kayo babautismuhan sa Espiritu Santo. The promise of God was Holy Spirit will come down. Yung pangako ng Diyos, yung Espiritu Santo ay bababa. So the disciple, they had to wait. They had to wait the promise of God. Kaya yung mga alagad, kailangan nilang hintayin yung pangako ng Diyos. Until the Holy Spirit come down. Hanggang sa bumaba yung Espiritu Santo. So they could only truly become witness of Jesus after receiving the Holy Spirit. Kaya sila ay naging tunay ng mga saksi ni Jesus pagtapos nilang tanggapin yung Espiritu Santo. That's why, as we read, right, verse 8, you shall receive a power when the Holy Spirit has come upon you.
Kaya sa verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Then you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So first, God, they have to wait the promise of God. Kaya una, kailangan nilang hintayin yung pangako ng Diyos. After then, Jesus ascends to heaven. At pagkatapos nun, si Jesus ay umakyat sa langit. Verse 9 and 11, 9 hanggang 11, your open Bible, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y pagpalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayo tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." It describes ascension of Jesus. Binanggit dito yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Right? He was taken up, and a cloud received him out of their sight. Dinala siya sa itaas at siya ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Right? It really happened, right? Jesus taken up, ascend to heaven. Ito po ay talagang nangyari. Si Jesus ay Then umakyat many sa langit. people look at. Many people look at. At maraming tao yung nakatingin. Then disappear, right? Cloud. At siya po ay naglaho doon sa mga ulap. Then there is a promise, verse 11. This the same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like a manner as you saw him go into heaven. At meron pong pangako sa verse 11. Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Jesus promised his return at the time of his ascension. Si Jesus po ay nangako na siya ay babalik nung oras na siya ay umakyat sa langit. I go to heaven, Ako ay aakyat sa langit, but I will come again. pero ako ay muling babalik. That's why we know, right? Jesus will come again in the air. Kaya nalaman po natin na si Jesus ay muling babalik sa papawirin. As he ascend to heaven, right? Gaya ng kanyang pag-akyat sa langit. So Revelation chapter 1:7, behold, he is coming with a cloud. Kaya sinabi po sa Apocalypse chapter 1 verse 7, tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap. And every eye shall see him, right? At makikita siya ng bawat mata. So Jesus will come again in the air. Kaya si Jesus po ay muling darating sa papawirin. So, right? It's true, right? Jesus' second coming, right? Kaya totoo po yung ikalawang pagdating ni Jesus. And then people who waited for the coming of the Holy Spirit, At yung mga taong naghintay sa pagdating ng Espiritu Santo. but even though they received the promise of God, that the Holy Spirit will come down, they didn't receive Holy Spirit immediately. Pero kahit na tumanggap sila ng pangako na yung Espiritu Santo ay darating sa kanila, pero hindi ito agad dumating sa kanila. They had to wait around 10 days. Naghintay sila ng halos 10 araw. That's why during that time, what they did, Kaya sa mga oras, sa mga panahong yun, ano yung kanilang ginawa? they prayed in the upper room of Mark. Sila ay nanalangin sa silid sa itaas ni Marcos. Gawa chapter 1, 13 and 14. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid sa itaas na doon ay nakatira sina Pedro, Juan, Santiago at Andres, Felipe at Tomas, Bartolome at Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. These all continue with one accord in prayer and supplication. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin. So all
12 disciples and also many people waited until the Holy Spirit come down. Kaya lahat ng 12 alagad at maraming tao ay naghintay hanggang sa dumating yung Espiritu Santo. They prayed by gathering in upper room. Sila ay nanalangin ng sama-sama doon sa silid sa itaas. This time, right, verse 15, almost 120 people gather, right? Sa pagkakataong ito, halos 100 tao, 120 ng mga tao yung nagkakatipon. And then there is a chosen of Matthias, Nandito, meron po pagpili kay Matias. because as we know, Judas Iscariot, he was disqualified, right? Dahil si Judas Iscariote po ay itinakwil. He sold Jesus Christ, Ipinagbili niya si Heso Kristo. and then he committed suicide. At siya po ay nagpakamatay. That's why one more instead of Judas Iscariot, one apostle was needed. Kaya sa halip na si Judas Iscariote, isang apostol pa yung kinakailangan. Then Matthias was chosen. Kaya si Matias po yung napili. The condition, it mentioned the condition of becoming apostle, and what's the mission of an apostle. Sinabi po dito yung kondisyon para maging apostol at kung ano yung magiging misyon ng apostol. Gawa chapter 1, 21 and 22. 21 and 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't isa-isa sa mga taong nakasama namin sa buong panahong ang Panginoong Yesus ay kasama namin, magmula sa pagpabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya iakyat sa itaas mula sa atin. Isa sa mga ito'y dapat maging saksi na kasama natin sa kanyang muling pagkabuhay. The condition, the qualification of a apostle, right? You mentioned 21, right? These are men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in out among us. Yung kinakailangan po, binanggit sa verse 21, mga taong nakasama namin sa buong panahong ang Panginoong Yesus ay kasama namin. To become the apostle, right? Needed to have a time with Jesus Christ. Upang maging apostol, kinakailangan po na yung taong yun ay nakasama ni Jesus. Right? 22, beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us. Magmula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya iakyat sa itaas mula sa atin. Right? He watched what Jesus has done, right? Kaya nakita niya po kung ano yung ginawa ni Jesus. That's why he can be witness of Jesus Christ. Kaya maaari siyang maging saksi ni Jesus. That's the mission of a apostle, right? Yan po yung misyon ng isang apostol. Was to become a witness with us of his resurrection. Dapat maging saksi na kasama natin sa kanyang muling pagkabuhay. And chapter 2, finally, coming over the Holy Spirit, it happened. At sa chapter 2 po, nangyari yung pagdating ng Espiritu Santo. But it happened on the day of Pentecost. Pero ito po ay nangyari sa araw ng Pentecostes. Acts chapter 2, verse 1 hanggang 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang umahagipis na hanging malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Pentecost, coming over the Holy Spirit happened on the Pentecost. Yung pagdating po ng Espiritu Santo ay nangyari sa araw ng Pentecostes. Pentecost
we need to know what's Pentecost. Pentecost is a Thanksgiving festival celebrated on the 50th day from the day after first Sabbath following Passover. Yung Pentecostes po, kailangan po nating malaman na yung Pentecostes ay pista ng pagpapasalamat na ipinagdiriwang sa ikapitumpong araw mula nang matapos ang unang Sabat na sinundan ng Pasko. The Pentecost is one of the fiesta of Israel. Yung Pentecostes po, isa sa mga pista sa Israel. Old Testament says about there are seven fiesta in Israel. Sa Lumang Tipan po, binanggit yung 7 uri ng piyesta sa Israel. It memorizing the first harvest in the land of Canaan. Ito po yung pag-alala sa unang ani sa lupain ng Kanaan. So it is also called Pentecost is the day of the first fruit. Okay, yung Pentecostes ay tinatawag din na araw ng unang mga bunga. It's the day that remembers the first fruit in the land of Canaan. Ito po yung araw ng pag-alala sa mga unang bunga sa lupain ng Kanaan. It represents your life in the land of Canaan. Kinakatawan nito yung bagong buhay sa lupain ng Kanaan. So it was mentioned number 28, 26. Ito po ay binanggit sa mga bilang chapter 28 verse 26. The day of a first fruit. Yung araw ng unang bunga. Another name is also fiesta of weeks. Fiesta of weeks. Ito rin po ay tinawag na pista ng mga sanlinggo. So same. Kaya ito po ay magkaparehas. Pentecost. Ito po ay parehas sa Pentecostes. Okay po? Therefore, it can be said that the descent of the Holy Spirit on Pentecost foreshadows the beginning of a new life for believers. Kaya masasabi na yung pagbaba ng Espiritu Santo sa Pentecostes ay anino ng pasimula ng bagong buhay ng mga mananampalataya. After Holy Spirit came down, right? New generation started, right? Kaya pagtapos bumaba ng Espiritu Santo, panibagong salinlahi yung nagsimula. When we receive the Holy Spirit, right? When we get the salvation, we receive the Holy Spirit, right? Nung tumanggap tayo ng kaligtasan, dumating sa atin yung Espiritu Santo. We also live a new life. Tayo rin ay nabuhay sa bagong buhay. And also, it means that the one who leads the works of salvation was moved from Jesus to the Holy Spirit. At ito rin po ay nangangahulugan na yung mga taong pinatnubayan ng kaligtasan ay nakilos sa pamamagitan ni Jesus at ng Espiritu Santo. That's why our time, right? We can be saved by the works of the Holy Spirit. Kaya sa panahon natin, maliligtas tayo sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. And also, it was a start of a body of Christ, church. At ito po yung pasimula ng katawan ni Kristo, ang church. So, we know what's a church, right? Alam po natin kung ano yung church. Church is to save the people, the congregation of save the people. Yung church po ay pagtitipon ng mga ligtas na tao. Save the people. Who are save the people? Sino po yung mga ligtas na tao? They are the one who receive the Holy Spirit. Sila po yung mga taong tumanggap ng Espiritu Santo. That's why true church can start from Pentecost. Kaya yung unang church po, tunay na church po ay nagsimula doon sa Pentecostes. In Old Testament, the Holy Spirit could leave after His work. Sa Lumang Tipan po, yung Espiritu Santo ay umaalis pagtapos ng kanyang gawain. That's why, if we look at Judges, one of the judges, Samson, Holy Spirit worked to him, came to him. Titingnan po natin sa mga hukom, si Samson po kumikilos yung Espiritu Santo sa kanya. But when he committed a sin, Holy Spirit left him. Pero nung nakagawa siya ng kasalanan, iniwan siya ng Espiritu Santo. In 1 Samuel, King Saul, Holy Spirit came to him. Sa unang Samuel po, si Haring Saul, dumating sa kanya yung Espiritu Santo. Holy Spirit left him. Pero iniwan siya ng Espiritu Santo. But in New Testament, the Holy Spirit dwells permanently to those who got saved. Pero sa Bagong Tipan, yung Espiritu Santo ay permanenteng natili sa mga taong naligtas. So,
Jesus said, right? He who believes in me, the Spirit, whom those who believing in Him who receive. Kaya sinabi po ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso, ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Yeah, the Holy Spirit come to us, right? When we get the salvation, Yung Espiritu Santo ay dumating sa atin nung nagkaroon tayo ng kaligtasan. then it abide forever. At ito ay natili magpakailanman. So John chapter 14, Kaya sa Juan po, chapter 14, 16 and 17. Yeah, you open your Bible. (16 and 17) basahin po natin ng sabay-sabay. at hihingin ko sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya hindi nito nakikita o nakikilala man, siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y nanatiling kasama ninyo, at siya ay mapapasa inyo. Another helper is it says about the Holy Spirit. Yung isa pang katulong ay yung Espiritu Santo. Yeah, that He may abide with you forever, right? Forever. Ito ay manatili sa inyo magpakailanman. Anyway, Holy Spirit finally came down on the Pentecost. Gayun pa man yung Espiritu Santo ay dumating nung araw ng Pentecostes. Then many people, all the people were filled with the Holy Spirit. At ang lahat ng tao ay napuspos ng Espiritu Santo. Then they speak a tongue. At nagsalita sila ng mga wika. Then when it happened, there were two responses. At nung nangyari ito, merong dalawang tugon. Acts chapter 2, 11 hanggang 13. Acts chapter 2, 11 hanggang 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga Kreteo at mga Arabe ay naririnig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Silang lahat ay nagtaka at naguluhang sinasabi sa isa't isa, ano ang kahulugan nito? Ngunit ang iba ay nalilibak na nagsabi, sila'y lasing sa bagong alak. Right? Some say, right? They speaking in our own language. Sinasabi nung iba, nagsasalita sa ating mga wika. It's wonderful works of God. Ito ay makapangyarihang gawa ng Diyos. But others, verse 13, others mocking. They are full of new wine. Yung iba nagsabi, ngunit ang mga iba ay nanlilibak, nagsabi sila'y lasing sa bagong alak. Right? Different response, right? Magkaibang tugon po. It happened our time, right? Ito po ay nangyayari sa panahon natin. When we preach the gospel to some place, the response, there are also two response. Kapag sinusubukan nating ipangaral yung ebanghelyo sa ibang lugar, meron pong nagiging dalawang tugon. Yeah, they accept the gospel. Tinatanggap nila yung ebanghelyo. They praise the Lord. Pinupuri nila ang Panginoon. But the other, right? They persecute us. Pero yung iba, inuusig nila They tayo. mock us. Hinahamak nila tayo. Right? It happened our time also. Ito rin po ay nangyayari sa panahon natin. Then Apostle Peter delivered the sermon to the people. Kaya nagbahagi si Apostol Pedro ng sermon sa mga tao. The chapter 2, there is a sermon of Peter. Sa chapter 2 po, meron dito ang pangaral ni Pedro. You don't have much time, we cannot read it. But the important thing, Peter quoted the Old Testament. Hindi po natin ito mababasa, pero dito po, si Pedro sinipi niya yung lumang tipan. He quoted the prophecy of Joel. Siniyasat niya, sinipi niya yung propesiya ni Joel. Joel, right? Joel, in Old Testament. Kilala niyo po ba si Joel sa lumang tipan? Yeah. Joel already prophesied, Holy Spirit will come down. Ipinropesiya na ni Joel na yung Espiritu Santo ay bababa. Right? Yeah. So, right? Joel chapter 2, 28. I will pour out my spirit on all fleshy. Your son and your daughter shall prophesy. Your old man shall dream dreams.
your young men shall see visions. Sa Joel chapter 2 verse 28, naibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya, ang inyong matatanda ay managinip ng mga panaginip. The prophecy of Joel, right? But Apostle Peter quoted same, right? The prophecy of Joel. Ito po yung propesiya ni Joel, pero si Apostol Pedro po, sinipi niyang mabuti yung lumang tipan. So the Holy Spirit will come down on the Pentecost. Yung Espiritu Santo ay bababa sa araw ng Pentecostes. It happened according to the prophecy in Old Testament. Ito po ay nangyari ayon sa propesiya sa lumang tipan. That's why Peter, right, testified. It does not happen just accidentally. Kaya pinatotoo po ni Pedro na ito ay hindi mangyayari ng aksidente. It's a fulfillment of the prophecy. Ito ay pagsasakatuparan ng propesiya. That's why Peter, he quoted the exact Bible, Joel, right? Kaya siniyas at sinipi ni Apostol Pedro yung nakasulat sa Biblia na propesiya ni Joel. Because he was filled with the Holy Spirit. Dahil siya po ay puspos ng Espiritu Santo. And also he quoted the prophecy of David. At sinipi niya rin yung propesiya ni David. King David also, in Old Testament, he already mentioned about Jesus Christ. Si David po, ipinropesiya niya na sa lumang tipan yung patungkol kay Jesus. Especially he mentioned about the resurrection of Jesus. Lalong higit, binanggit niya yung muling pagkabuhay ni That's Jesus. why Peter quoted the prophecy of David. Kaya si Pedro po, sinipi niyang mabuti yung propesiya ni David. Verse 27, you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. So verse 27 po, sapagkat hindi mo hayaan ang kaluluwa ko sa Hades, na ipinahintulot man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. It says about the resurrection of Jesus. Sinasabi po dito yung tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Jesus died on the cross, right? Si Jesus po ay namatay doon sa But krus. his body didn't be corrupted, right? Pero yung kanyang katawan ay hindi po nasira. Right? It's a prophecy. Ito po ay propesiya. Because he was resurrected. Dahil siya ay muling binuhay. But it was already prophesied in Awit 16 here, right? Pero ito po ay naipropesiya na rin sa mga Awit chapter 16. And also, he will sit, Peter already mentioned, he mentioned, Jesus will sit at my right hand. The Lord said to my Lord, sit at my right hand. Binanggit din po ni Apostol Pedro na ang Panginoon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, mauupo ka sa kanan ko. Jesus was resurrected, right? Si Jesus po ay muling He binuhay. was sent to heaven. Siya ay umakyat sa langit. Now he sit on the right of God, right? Ngayon siya po ay nakaupo sa kanan ng Diyos. It was also already prophesied, Awit 110 verse 1. Ito po ay naipropesiya na rin sa mga Awit chapter 110 verse 1. That's why Apostle Peter testified Jesus Christ by quoting the prophecy in Old Testament. Kaya pinatotohanan po ni Apostol Pedro si Jesucristo sa pamamagitan ng pagsipi ng lumang tipan. So, evangelist of the early church preached the gospel of salvation through the death and resurrection of Jesus Christ. Kaya yung mga ebanghilista po sa mga naunang church ay pinangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. The central message of the Bible, right? Ito po yung sentrong mensahe ng Biblia By quoting the Old Testament. sa pamamagitan ng pagsipi sa lumang tipan. So, death and the resurrection of Jesus was a fulfillment of the prophecy, right? Kaya yung muling pagkabuhay ni Jesus ay pagsasakatuparan ng propesiya sa lumang tipan. Then
what's the attitude of the people? Kaya ano po yung pag-uugali ng mga tao? They had a repentance by the sermon of Peter, Nagkaroon sila ng pagsisisi dahil sa sermon ni Apostol Pedro. right? When they heard this, they were cut to the heart. Verse 37. Verse 37 po, at sinabi nang marinig na ito, nasaktan ang kanilang puso. It's a repentance, right? Repentance heart, right? Ito po yung pusong nagsisisi. That's why many people could be saved Kaya nga maraming tao yung naligtas through the preaching of Apostle Peter. sa pamamagitan ng pangaral ni Apostol Pedro. And then there was a great works of salvation in the early churches. At meron ding malaking pagkilos ng kaligtasan, merong gawa ng kaligtasan sa mga naunang church. So, chapter 2, 40 hanggang 47. If we look at 41, right? One day, right? 3,000 people got saved, right? Kung titignan po natin sa verse 41, sa loob ng isang araw, mayroong 3,000 tao ang naligtas. And 42, they continue have a fellowship. At sa verse 42, sila ay nagpatuloy sa pagsasama. They continue pray together. Sila ay patuloy na nanalangin ng magkakasama. And 46, they continue have a gathering. At sa verse 46, sila ay nagpatuloy sa pagtitipon. As a result, what happened? Bilang resulta, ano po yung nangyari? 47, basahin po natin ang sabay-sabay. Na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Right? Many people got the salvation, right? Maraming tao po yung nagkaroon ng kaligtasan. It's a good example of a church. Ito po yung mabuting halimbawa ng church. So if our church follow this early church, many people will got the salvation through our church. Kaya kung yung church po natin ay susundin yung gawain ng naunang church, maraming tao yung maliligtas sa pamamagitan ng ating church. But right, we experience, right? Whenever we have a summer retreat, many people got the salvation. Naranasan po natin sa tuwing nagkakaroon tayo ng summer retreat, maraming tao yung nagkakaroon ng kaligtasan. Right? It happened through our church. Ito po ay nangyayari sa pamamagitan ng ating church. Let's go to chapter 3. Punta po tayo sa chapter 3. A lame man healed. Ang pagpapagaling sa lumpo. Not only many people got the salvation by the works of the Holy Spirit, there was also great sign and wonder by the works of the Holy Spirit. Hindi lamang po nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagkaroon din po ng mga himala at hiwaga sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lame man here, it frequently happened at the time of Jesus, right? Yung pagpapagaling sa lumpo, ito po ay madalas na nangyari sa panahon ni Jesus. Jesus healed many diseases, right? Pinagaling ni Jesus yung maraming sakit. But Jesus already ascended to heaven. Pero si Jesus po ay umakyat na sa langit. But it still happened by the works of the Holy Spirit. Pero ito po ay patuloy na nangyayari sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. So it shows the works of the Holy Spirit after coming of the Holy Spirit. Ito po yung pagpapakita ng mga gawa ng Espiritu Santo pagtapos na dumating ang Espiritu Santo. This time Peter was filled with the Holy Spirit. Sa pagkakataong ito, si Pedro po ay puspos ng Espiritu Santo. Peter healed the lame in the name of Jesus. Pinagaling ni Pedro yung lumpo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Not by his own power, right? Hindi po sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. It shows that Jesus is the only Savior. Ipinapakita po dito na si Jesus lamang yung tanging tagapagligtas. So, Kawa, chapter 3, you open. Chapter 3, verse 6. Chapter 3, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. This time, the one lame man, originally he came to Peter to get something. Sa pagkakataong ito, sa katunayan yung lumpo
ay pumunta kay Pedro para makakuha ng isang bagay. Maybe he was very poor. That's why he wanted to get something from Peter. Marahil siya ay sobrang hirap, kaya gusto niyang makakuha ng anumang bagay mula kay Pedro. Then Peter says, "Silver and gold I do not have, Pero sinabi ni Pedro, wala akong pilak at but ginto. what I do have, I give you." Ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Yeah, that's in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. It's works of the Holy Spirit. Ito po yung pagkilos ng Espiritu Santo. And Peter also preaching in Solomon's porch. At nangaral din po si Pedro sa portiko ni Solomon. Then by sign and wonder he testified Jesus Christ. At sa pamamagitan ng mga himala, pinatutuhanan niya si Jesus. Gawa chapter 3:12 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang makita ito ni Pedro, nagsalita siya sa mga tao. Kayong mga Israelita, bakit ninyo ito ay kinamamangha? Bakit ninyo kami tinitingnan na para bang sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? Verse 16 also, basahin po natin ng sabay-sabay. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakita at nakilala. Ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harapan ninyong lahat. Peter explained, right? By Jesus' name, the rain was healed. Ipinaliwanag po ni Apostol Pedro na sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, yung lumpo ay gumaling. So this time, God allows sign and wonder to testify Jesus Christ. Kaya sa pagkakataong ito, ipinahintulot ng Diyos yung himala upang patotohanan si Jesucristo. That's why, if we look at Marcos chapter 16, 20, Kaya kung titingnan po natin sa Marcos chapter 16 verse 20, you open your Bible. Marcos 16:20. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. at humayo sila at nangaral sa lahat ng dako, habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Right? We need to understand what's the purpose of a sign. Kailangan po nating malaman kung ano yung layunin ng mga tanda. Right? Confirming the word through the accompanying sign. Right? Pinatotohanan ng salita sa pamamagitan ng mga tanda. The purpose of a sign is that testifying the word, testifying Jesus. Yung layunin po ng tanda ay upang patotohanan si Jesus. Right? But we shouldn't understand. We shouldn't misunderstand our time. Yeah, we don't need a sign and wonder anymore. Pero kailangan po nating malaman na sa panahon natin ay hindi na natin kailangan ng mga tanda at himala. Because in early church, no Bible like us. Dahil sa mga naunang church po, walang Biblia ng katulad ng sa That's atin. why sign and wonder was needed to testify Jesus. Kaya kinakailangan yung mga tanda at himala upang patotohanan si Jesus. But our time, we already have the Bible. Pero sa panahon natin, meron na tayong Biblia. Yeah, we can testify, right? Already. Kaya maaari na tayong magpatotoo. It's enough, right? Ito po ay sapat na. No need a sign and wonder, right? Hindi na po natin kailangan ng mga tanda at himala. But our time, there are sign and wonder by works of the Satan. Pero sa panahon po natin, merong mga tanda at himala sa pamagitan ng mga gawa ni Satanas. Yeah. Chapter 4. It's evangelism by Peter and John. Sa chapter 4 po, ito po yung evangelism ni Pedro at ni Juan. Apostle Peter and John preached the gospel. Ipinangaral ni Apostol Pedro at ni Juan yung ebanghelyo. But whenever they preach the gospel, persecution follow.
persecution. Pero sa tuwing ipinapangaral nila ang ebanghelyo, nakasunod yung pag-uusig. Especially Jews. Yeah, Jews, religious leader, they persecuted apostles. Lalong higit yung mga pinunong relihiyoso doon ng mga Hudyos, inuusig nila yung mga apostol. But gospel continue preaching by works of the Holy Spirit. Pero yung ebanghelyo ay patuloy na ipinapangaral sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. So, chapter 4 says about it. Kaya sinasabi po ito ng chapter 4. We'll look at chapter 4, 17 and 18. It's a persecution. 17 and 18, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit upang huwag na itong lalo pang kumalat sa bayan, atin silang bigyan ng babala na huwag na silang magsalita pa sa kanino man sa pangalang ito. Kaya't sila ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Right? They threaten apostle not to preach the gospel. Nagbanta sila sa mga apostol para hindi ipangaral ang ebanghelyo. But what's the attitude of apostles? Pero ano yung naging pag-uugali ng mga apostol? 19 and 20, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. They didn't fear their threatening, right? Hindi sila natakot sa pagbabanta. They continue preach the gospel. Patuloy silang nangaral ng ebanghelyo. Right? Even though there is a persecution, the word of God is not changed. Kahit na merong pag-uusig, yung salita ng Diyos ay hindi nagapos. So 2 Timothy chapter 2, 9. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 9. Okay, you open your Bible. Chapter 2, 9. 2 Timothy chapter 2, 9. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Na dahil sa Kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. This time, Apostle was chained in the prison, right? Sa pagkakataong ito, si Apostol Pablo ay nakagapos doon sa kulungan. Even to the point of a chain, but the word of God is not chained, right? Hanggang sa pagkakaroon tanikala na tulad sa isang masamang tao, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. We experienced last pandemic, right? Naranasan natin nung nakaraang pandemya. During pandemic, right? We met the complete lockdown. Nung nakaraang pandemya, nakaharap natin yung lockdown. But maybe here also there are some brethren who got saved during pandemic. Pero marahil dito may mga kapatid na naligtas noong pandemya. The word of God was not changed. Yung salita ng Diyos ay hindi nagapos. Even though government confine us, the word of God will not be confined. Kahit na naghigpit sa atin yung gobyerno, yung salita ng Diyos ay hindi nagapos. Anyway, this time the apostle was filled with the Holy Spirit. Sa pagkakataong ito, si Apostol Pablo ay puspos ng Espiritu Santo. Right? So chapter 4:8, Peter filled with the Holy Spirit. Sa chapter 4 verse 8, si Apostol Pedro ay puspos ng Espiritu Santo. 31 also, right? They were all filled with the Holy Spirit. So verse 31 din, silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo. That's why the gospel continue preaching. Kaya naman yung ebanghelyo ay patuloy na ipinangaral. Nobody stop Yes. preaching the gospel. Walang sino man yung kapagpigil sa kanila na ipangaral ng ebanghelyo. That's why Ephesians chapter 5:18 said, "Be filled with the Spirit." Kaya sinabi po sa Ephesians chapter 5 verse 18, mapuno kayo ng Espiritu. We also need to be filled with the Spirit. Tayo rin po ay kailangang mapuno ng Espiritu. When we are filled with the Spirit, automatically we will preach the gospel. At kapag puno tayo ng Espiritu, automatic na ipangangaral natin ang ebanghelyo. Next week, we have the Grand Bible Seminar, right? Sa sunod na linggo, meron po tayong Grand Bible Seminar. We need to have a eager heart to preach the gospel. Kailangan natin ng pusong nagnanais na ipangaral ang ebanghelyo. Who will have an eager heart to preach the gospel?
Sino po yung may pusong nagnanais na ipangaral ng If Ebanghelyo? we are filled with the Spirit, maybe we will boldly preach the gospel. Kung tayo po ay puno ng Espiritu, tayo ay magiging matapang na ipangaral ng We Ebanghelyo. don't fear anything, right? Wala tayong anumang katatakutan. As Peter, John did this time, right? Gaya ng ginawa ni Pedro at ni Juan sa oras na ito. Chapter 5, says about Ananias and Sapphira. Chapter 5 po, binanggit yung patungkol kay Ananias at Safira. Ananias, Sapphira, they are husband and wife. Si Ananias po at Safira, sila po ay mag-asawa. But this time, it happened. All disciples, they sold their possession. They sold their possession and they gave it to church. Pero sa pagkakataong ito, lahat ng mga apostol, pinagbili nila yung kanilang pag-aari at ibinigay ito sa iglesia. For example, 36, chapter 4, 36 and 37, the Barnabas did like that. Chapter 4, 36 and 37, basahin po natin ng sabay-sabay. Si Jose, isang Levitang tubo sa Cyprus, na tinaguri ang Bernabe ng mga apostol, na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob, ay nagbili ng isang bukid na kanyang pag-aari at dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Then, chapter 5, the Ananias and Sapphira also they sold their land. At sa chapter 5 po, si Ananias din at Safira, binenta rin nila yung kanilang lupain. But the problem, they also gave their things to the church. They gave their things to the church. Binigay rin nila yung kanilang mga pag-aari sa church. Yeah. But some they hide it, Pero yung iba ay tinago. not full. Hindi po lahat. But it's no problem. They can give according to their heart, their faith. Pero wala po ditong problema dahil nagbigay sila ayon sa kanilang pananampalataya. According to their heart, they can give some part over their possession. Ayon sa kanilang puso, makapagbigay sila ng kanilang pag-aari. But they lied. They lied. Pero sila ay nagsinungaling. Yeah. Peter asked to them, right? It's all you sold. Tiyanong sila ni Pedro, ito na yung lahat ng inyong naipagbili. They had to say honestly, Kailangan nilang sumagot ng tapat. oh, no, it's not all. Some part I give to the church. Sinabi nila na hindi ito yung lahat, yung ibang bahagi ibinigay ko sa church. But they said, oh, it's all. It's all. Pero Right. sinabi nila, ito na yung lahat. Right? It's a lie, right? Ito po ay pagsisinungaling. Then, Acts chapter 5, verse 3 said, Peter said to Ananias, why has Satan filled with your heart to lie to the Holy Spirit? At sa chapter 5 verse 3 po, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? It was a lie to the Holy Spirit, right? Ito po yung pagsisinungaling sa Espiritu Santo. It's the same, lying to God. Lying to God. Ito po ay parehas sa pagsisinungaling sa Diyos. Verse 4. Also, while he remained only I believe, you have not lied to men, but to God. Sa verse 4 po, hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Lying to Holy Spirit, lying to God pareho, right? Pareho. Yung pagsisinungaling sa Espiritu Santo ay pareho sa pagsisinungaling sa Diyos. It's not lying to men. Hindi ito pagsisinungaling sa tao. It means it is considered creation. Ibig sabihin, itinuturing ito bilang malaking kasalanan. That's why immediately Ananias died. Kaya agad-agad, si Ananias ay namatay. After then, his wife Sapphira came. Pagkatapos nun, dumating yung kanyang asawang si Safira. Then she also lied same way. At siya rin ay nagsinungaling sa parehong paraan. Then she also immediately died. At siya rin ay agad na namatay. Oh, it's very fearful, right? Ito po ay nakakatakot. Because of lying, Ananias Sapphira died.
Dahil sa pagsisinungaling, si Ananias at si Safira ay namatay. Kaikan 21:6, getting treasure by lying tongue is a fleeting panthers over those who seek death. So Kawikaan chapter 21 verse 6 po, ang pagkakaroon ng kayamanan sa pamagitan ng dilang bulaan ay singaw na tinatangay at bitag ng kamatayan. Yeah. Getting treasure by lying tongue is a seeking death. Ang pagkakaroon ng kayamanan at sa pamagitan ng dilang bulaan ay ang paghahanap ng kamatayan. It's a very fearful word, right? Fearful word. Ito po ay nakakatakot na mga salita. But we need to understand why it happened. Pero kailangan nating Yes, malaman bakit ito nangyari. It's a warning to all the churches. It's a warning to all the churches. Ito po ay babala sa lahat ng mga church. Right? So verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, siya ay bumagsak at namatay. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Kawa chapter 5, verse 5, right? Right. So great fear came upon all those who heard these things. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. After Sapphira died, also great fear came upon all the church. Pagkatapos mamatay ni Safira, sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia. Especially great holiness is required in the early church. Dalong higit yung dakilang kabanalan ay kinakailangan sa mga naunang iglesia. It's a warning. Ito po yung babala. Of course, it's allowed. It happened only this time. Pero ito po ay nangyari at pinahintulutan lamang sa panahong ito. This time, right, was a very special situation. Sa panahong ito ay may espesyal na sitwasyon. Because the Jerusalem will be destroyed by Roman Empire. Dahil kalaunan yung Jerusalem ay wawasakin ng mga That's Romano. why at the time the saved Christian knew what will happen in the future soon. Kaya sa pagkakataong iyon, nalalaman ng mga Kristiyano kung ano yung mangyayari sa hinaharap. That's why if Jerusalem is destroyed by Roman, their possession is useless, right? At kapag dumating yung araw na wasakin ng mga Romano yung Jerusalem, yung kanilang pag-aari ay walang That's kabuluhan. why they sold their old possession, gave it to the church. Kaya pinagbili nila yung kanilang pag-aari at ibinigay sa church. It doesn't mean our time we have to sold our old possession to give it to church. Kaya hindi po ito nangangahulugan na dapat nating ibenta yung lahat nating pag-aari at ibigay sa church. It's a special situation. Dito po ay espesyal na pangyayari. Naintindihan? Don't misunderstand. Kaya wag po kayong magkaroon ng kalituhan. Some Christian sleepy, and then, pastor threaten me. Yung ibang Kristiyano natutulog, sabihin nila, nagbabanta sa akin si pastor. I don't threaten anybody, right? Wala po akong pinagbantaan. But this time, because early church, right? Very special situation. Pero sa panahong ito, dahil yung mga unang church ay nasa special na If sitwasyon. this sin is allowed, the works of the Holy Spirit cannot continue. Kapag pinahintulot yung bagay na ito, yung pagkilos ng Espiritu Santo ay hindi magpapatuloy. Very important time this time, right? Kaya yung panahong ito ay That's napakahalagang why panahon. even though it looks too harsh, God allowed to husband and wife died. Kaya kahit na ito ay mukhang malupit, ipinahintulot ng Diyos na dalawang mag-asawa ang namatay To give a warning to all the churches. upang bigyang babala ang lahat ng iglesia. Okay. Anyway, the persecution continue. Gayunpaman yung pag-uusig ay nagpatuloy. But apostle rejoice in the persecution. Pero yung mga apostol, nagalak sa pag-uusig. Chapter 5, 40 hanggang 42. 40 hanggang 42. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sila'y napaniwala niya nang maipatawag nila ang mga apostol. Hinagupit sila at inutusang huwag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinalaya. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na itinuring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan.
Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangaral na si Jesus ang Kristo. Right? Yeah. Rejoicing, right? 41. Rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. So verse 41, naggalak sila na ituring na karapat dapat magtiis ng kahiyan alang-alang sa pangalan. Right? Dear heart, who we are, we can preach the gospel for his name. Sabi nila, sino tayo? Papangaral nila yung ebanghelyo para sa pangalan. That's why they rejoice. Kaya sila ay nagalak. As much as they are persecuted, they more rejoiced. Kaya sa tuwing sila ay inuusig, sila ay higit na nagagalak. Maybe they remind Jesus, the word of Jesus. Marahil naalala nila yung salita ni Jesus. Matthew chapter 5:11. Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kind of evil against you for my sake. Mateo chapter 5 verse 11, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan, napawang kasinungalingan dahil sa akin. Rejoice and be exceedingly glad, for the great is your reward in heaven. Magala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Right? Unang Pedro chapter 4:13, rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering. So unang Pedro chapter 4 verse 13, kundi kayo magalak, kaya kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. So, next to you, right? It's the time we can partake in the Christ suffering. Kaya sa sunod na linggo po, ito po yung panahon para tayo po ay makibahagi sa pagdurusa ni Kristo. Maybe physically, mahirap, Marahil sa physical ay mahirap, but rejoice. pero magalak. Yeah, we can participate in the works of God. Maaari tayong makibahagi sa gawain ng Diyos. Chapter 6 says about 7 chosen deacons. Sa chapter 6 po, sinabi dito yung pagpili sa 7 tagapaglingkod. By the works of the Holy Spirit, many people got the salvation, Sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, maraming tao ang naligtas. and church increase. At lumago yung church. Then the problem, right? It needs many works, many things to do. The Pero pastor- yung problema, kinailangan ng maraming bagay na kailangan gawin. a pastor maybe was so busy, right? Kaya yung mga apostol, marahil sobrang abala. Maybe same, right? If a church member only 5, 10, not so many works, right? Posible po na kung yung church ay meron lamang 5 miyembro, hindi po kinakailangan ng maraming But gawa. church number increase, there are many works to do, right? Pero kapag yung bilang ng church ay dumami, kinakailangan na ng maraming paggawa. That's why we have many minister, the leader and minister. Kaya dito po, marami tayong mga pinuno, mga leaders at mga Because minister. there are many things to do, right? Dahil maraming bagay ang kailangan gawin. That's why a pastor could more focus on prayer and the ministry of the word. Kaya yung mga apostol ay nagawa ng mga pagtuon sa panalangin at sa paglilingkod sa salita. And then the deacon focus on ministry of the church and of tables. At yung mga tagapaglingkod ay nakatuon sa pagmiministeryo sa church. Yeah. That's the reason why said 7 chosen deacons. Kaya yun po yung dahilan kung bakit nagtakda ng 7 tagapaglingkod. They can do many ministry in church. Dahil magagawa na yung maraming paglilingkod sa loob ng church. It's the same this time also, right? Pareho din po sa panahon natin. Our church, right? We have also the many leaders, right? Sa church po natin, marami tayong mga leaders. They do many ministry in church, right? At gumagawa sila ng maraming paglilingkod sa church. Then I can more focus on prayer and the Word of God. Kung gayon, masigit ako nakakapagtuon sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. But there is a qualification of a deacon. Pero meron pong katangian ng isang tagapaglingkod. It was mentioned 1 Timothy chapter 3. Ito po ay binanggit sa 1 Timoteo chapter 3. You can read by yourself. Pwede niyo po itong basahin ng inyong sarili. And chapter 7, there is a sermon of Stephen. At sa chapter 7 po, merong sermon ni Esteban. It's a long sermon. Ito po ay mahabang sermon. Stephen is also one of the deacon
among 7 deacons. Si Esteban po ay isa rin sa mga tagapaglingkod na pinili doon sa 7 tagapaglingkod. But he also preached the word of God. Pero siya rin po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Stephen preached the word based on the history of Israel in the Old Testament. Ipinangaral ni Esteban yung salita ayon sa kasaysayan ng Israel sa Lumang He Tipan. reminded God's work in the history of Israel. Inalala niya yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel. That's why he mentioned the life of Abraham, Kaya binanggit niya yung buhay ni Abraham, life of Joseph, buhay ni Jose, life of Moses, buhay ni Moises, and disobedience of Israel, at yung pagsuway ng Israel. and the real meaning of the temple of God. At yung tunay na kahulugan ng templo ng Diyos. And he mentioned Israel against the Holy Spirit. At binanggit niya rin na yung Israel ay laban sa Espiritu Santo. If you read Gawa chapter 7, maybe you remind our Bible seminar, right? Kung babasahin niyo po yung Gawa chapter 7, marahil maalala niyo po yung ating Bible seminar. We also learn the history of Israel, Pinag-aralan din natin yung kasaysayan ng Israel. right? Pareho, right? But many people listen to his sermon, Pero maraming tao po yung nakinig sa kanyang sermon. but they don't repent. They don't repent. Pero hindi sila nagsisi. They killed stone Stephen. Pinagbabato at pinatay nila si Esteban. That's why Stephen became first martyr, Kaya nga si Esteban yung naging unang martir. right? 47, chapter 7, 54. They were cut when they heard the sermon of Stephen. They were cut to heart. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, sila ay nagalit at nagalit. If they were cut to heart, they had to repent. Kung narinig nila kung tinanggap na yun sa kanilang puso, kailangan nilang magsisi. But what's their attitude? Pero ano yung naging kanilang They pagtugali? lashed at him with their teeth. Sila ay nagalit at nagalit ang kanilang mga ngipin. What do you mean? Show anger. They got anger, right? Ibig sabihin, sila ay nagpakita ng galit. Then finally, right, they cast him out of the city and stoned him. At sa katapusan, nilagay 58, siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabato. right? That's why Stephen became first martyr. Kaya naman si Esteban ay naging unang martir. But this time, he being full of the Holy Spirit, right? Pero sa pagkakataong ito, siya ay puspos ng Espiritu Santo. Stephen also full of the Holy Spirit. Si Esteban din po ay puspos ng Espiritu Santo. And gazing to heaven, saw the glory of God, At tumitig sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian and ng Jesus Diyos. standing at the right hand of God. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Yeah, it's surprising, right? Jesus standing Ito po ay nakakagulat dahil si Jesus ay nakatayo at the right hand of God. sa kanan ng Diyos. Yeah, we learn, right? Jesus originally, he sit on the right hand of God. Sa katunayan, alam natin na si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos. This time, he stand. Pero sa pagkakataong ito, siya ay tumayo. Why he stand? Bakit siya tumayo? He saw what happened to Stephen. Dahil nakita niya kung anong nangyari kay Esteban. His heart, he couldn't sit anymore. Yung kanyang puso, hindi na siya makaupo. He stand, look at, Siya ay tumayo at tumingin. right? That's why Stephen, when he died, right? He prayed. Kaya si Esteban, bago siya mamatay, siya ay nanalangin. Lord, do not charge them with this sin. Panginoon, wag mo silang papanagutin sa kasalanan ito. He prayed for the people who stoned him, right? Nanalangin siya para sa mga taong nagbato sa kanya. It was the heart of Jesus Christ, right? Ito rin po yung puso ni Jesucristo. Jesus also prayed for the people who crucified him, right? Nanalangin din siya sa mga taong nagpako sa kanya. Yeah. Because he was filled with the Holy Spirit. It's possible. Dahil siya ay puspos ng Espiritu Santo. Chapter 8, Saul persecute the church. Chapter 8 po, pinag-uusig ni Saulo ang iglesia. Here Saul, right? From chapter 13, his name changed to Paul, right? Dito po si Saul, mula po chapter 13, yung kanyang pangalan ay pinalitan bilang Pablo. Before salvation, his salvation,
Originally, his name was Saul, right? Bago po yung kanyang kaligtasan, yung kanyang tunay na pangalan po ay Saulo. Saul was in the place where Stephen was a stone, Si Saulo po ay nandun din sa lugar kung saan pinagbabato si Esteban. right? Verse chapter 7:58, right? The witness lay down their clothes at the feet of a young man named Saul. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo. Yeah, at this time Saul was a young man. Sa pagkakataong ito, si Saulo ay batang lalaki. Saul was in the place kill Stephen, Si Saulo ay nandoon sa lugar kung saan pinagbabato si Esteban. and yeah, Gawa chapter 8, verse 1. You open your Bible, chapter 8, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Yeah. Right, Saul was consenting to his death. Si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Yeah. Then there was a great persecution in Jerusalem. At nagkaroon ng malawakang pag-uusig sa Jerusalem. They were all scattered. Kaya silang lahat ay ikinalat. Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit winawasak ni Saul ang iglesia sa pamamagitan ng pagpapasok sa bahay-bahay, kinakaladkad ang mga kalalaki at babae at sila ipinapasok sa bilangguan. Yeah. It says, who was Saul originally before he got the salvation? Binanggit po dito kung sino talaga si Saul bago siya nagkaroon ng kaligtasan. Maybe he was the greatest persecutor. He was the greatest persecutor for the saved Christian, Siya po yung matinding taga-usig sa mga ligtas na Kristiyano. right? Then later he mentioned it, what he did before. At pagkatapos binanggit kung ano yung kanyang ginawa. No? Unang Timoteo chapter 1:13, although I was a formerly blasphemer, a persecutor. Kahit na noong una ako'y isang lapastangan mang-usig. Right? He, Apostle Paul, right? He said, I'm a persecutor. Originally, I'm a persecutor. Sinabi ni Apostol Pablo, sa katunayan ako ay mang-uusig. But I did it ignorantly in unbelief. Sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. I was a persecutor because I didn't know Jesus at the time. Ako ay naging taga-usig dahil sa panahon yun, hindi ko kilala si Jesus. Because I was not saved at the time. Dahil sa panahon yun, hindi ako ligtas. That's why sometimes, right, some people who are not saved can persecute you. Kaya minsan yung mga taong hindi ligtas, uusigin ka. Tama? Then sometimes your heart also have anger, At minsan yung may galit sa puso mo. or you don't have a heart to evangelize. At wala ka ng pusong mag-evangelize. Hindi tama. They persecute you because they are not saved, right? Inuusig ka nila dahil hindi sila ligtas. They persecute you because they don't know the Jesus Christ. Inuusig ka nila dahil hindi nila kilala sa Jesus. That's why we have to pray for them, continue evangelize them. Kaya kailangan nating manalangin para sa kanila at patuloy silang i-evangelize. But what's the result of a persecution? Pero ano yung resulta ng pag-uusig? Chapter 8, verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangaral ang salita. It's important. Those who are scattered went everywhere preaching the word. Ito po ay mahalaga. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangaral ang salita. Only until this time, only there was a people who are saved in Jerusalem. Hanggang sa panahong ito, tanging yung mga ligtas na tao ay nandun lamang sa Jerusalem. But it was not the will of God, right? Pero hindi po ito yung kalooban ng Diyos. God wants to preach the gospel to the whole world. Nais ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. That's why God allowed persecution in Jerusalem. Kaya ipinahintulot ng Diyos yung pag-uusig sa Jerusalem. That's why all saved Christians were scattered to the whole world. Kaya yung mga ligtas na Kristiyano ay ikinalat sa buong mundo.
Santo. But wherever they go, they preach the gospel. Pero kahit saan sila magpunta, ipinangaral nila ang That's why ebanghelyo. other place, could be saved, Kaya right? yung ibang lugar ay naligtas din. Right? We already learned, right? Chapter 1, 8. Yeah. To the end of us, to the end of us. Witness. We have to become witness. Pinag-aralan po natin sa chapter 1 verse 8 hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. And Jesus himself said, go into all the world, right? At sinabi rin ni Jesus, pumunta kayo sa buong mundo. That's why persecution, because of a persecution in Jerusalem, gospel can spread to other place. Kaya dahil sa pag-uusig sa Jerusalem, yung ebanghelyo ay nakarating sa ibang lugar. And it's about sorcerer Simon. Ito po, yung patungkol sa salamangkerong si Simon. Sorcerer means the magician. You know, magician. Ito po ay salamangkero. Magician. Magician po. If we look at chapter 8, Simon was not, he looked like to be saved. Kung titingnan po natin sa chapter 8, si Simon po ay mukhang ligtas. When Philip preached the gospel, he also heard. Nung ipinangaral ni Felipe yung salita ng Diyos, yung ebanghelyo, siya rin po ay nakinig. It looks like he believed. Kaya mukhang siya ay sumampalataya. Right? So verse 13, Simon himself also believed. And when he was baptized, he continued with Philip and was amazed, seeing the miracle and sign which were done. Sa verse 13 po, maging si Simon mismo ay naniwala at pagkatapos mabautismuhan, nanatili siyang kasama ni Felipe, namangha siya nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. He looked like to be saved. Siya ay mukhang naligtas. But later, if we check, he was not really saved. Pero sa kalaunan, kung susuriin natin, siya ay hindi naligtas. Because verse 8, chapter 8, 18, when Simon saw that through the laying on of the apostles' hand, the Holy Spirit was given, he offered them money. Sa verse 18 po, nang makita ni Simon na ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, sila inalok niya ng salapi. When apostle laying on the hand, he saw Holy Spirit come down. Kapag nakikita niya na yung mga apostol na ipinapatong ng mga apostol yung kanilang kamay, nakikita niya na yung Espiritu ay bumababa. Then he offered the money. Pagkatapos nag-alok siya ng salapi. And 19, give me this power also that anyone on whom I lay hand may receive the Holy Spirit. At sinabi niya sa verse 19, bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. What's his interest? Ano yung kanyang naging interes? Yeah. He thought he could buy the power, the Holy Spirit come down by money. Inisip niya na sa pamamagitan ng salapi, mabibili niya yung Espiritu Santo. But Peter said, your money perish with you because you thought that the gift of God could be purchased with the money. Pero sinabi ni Pedro, sa verse 20, ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo, sapagkat inakala mo makuha mo ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. That's why you have neither part nor portion in this matter, for your heart is not right in the sight of God. So verse 21, wala kang bahagi ni karapatan man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Maybe he thought the sign more than the word of God. Marahil hinanap niya yung mga tanda sa halip na salita ng Diyos. Right? He saw the many signs and wonder happen. Nakita niya yung maraming himala at tanda. Then he followed the Philip. Kaya sinundan niya si Felipe. He also want to have this power. Ninais niya rin na magkaroon ng ganitong kapangyarihan. That's why he tried to buy this power by money. Kaya sinubukan niyang bilhin yung kapangyarihang ito sa pamamagitan ng salapi. Originally, he didn't have interest in the word of God. Sa katunayan, wala siyang interes sa salita ng Diyos. So Jesus said, Matthew 12:39, an evil and adulterous generation seek after a sign. Kaya sinabi ni Jesus sa
Mateo chapter 12 verse 39, humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalo niyang lahi. So we need to understand that Simon was not really saved. Kaya kailangan niyo pong malaman na si Simon ay hindi tunay na ligtas. But we think about the meaning of receiving the Holy Spirit by prayer. Pero kailangan nating malaman kung ano yung kahulugan ng pagtanggap ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng panalangin. Gawa chapter 8, 15 hanggang 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang dalawa ay bumaba at ipinanalangin sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito dumarating sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. If we look at here, it looks Holy Spirit come down when we lay hand and pray, right? Kung titignan natin dito, mukhang yung Espiritu Santo ay bumababa kapag ipinapatong na yung kamay. But we need to clearly understand the meaning. Pero kailangan nating malinaw na maunawaan yung kahulugan. They had already received the Holy Spirit when they believed. Tinanggap na nila yung Espiritu Santo nung sila ay sumampalataya. But they had not received the Holy Spirit with outward sign. Pero hindi nila tinanggap yung Espiritu Santo nang may pandabas na tanda. We cannot see Holy Spirit, right? Hindi po natin nakikita yung Espiritu Santo. Yeah. That's why this time people don't know whether Holy Spirit came or not. Kaya hindi alam ng mga tao kung dumarating ba yung Espiritu Santo o hindi. In an age where people did not know about the Holy Spirit's presence, this sign let believers know that they had the Holy Spirit. Sa panahon, may mga tao na hindi nila alam yung patungkol sa presensya ng Espiritu Santo, eh yung mga tanda. Kaya hinahayaan ng tanda na yung mga sumasampalataya ay malaman na merong Espiritu Santo. It means, we already know, right? When we believe, Holy Spirit came to us. Ibig sabihin, kailangan nating malaman na nung tayo ay sumampalataya, dumating sa atin yung Espiritu Santo. We can know through the Bible, right? Malalaman natin ito sa pamamagitan ng Biblia. But this time, no Bible, right? Pero sa pagkakataong ito, sa panahong ito, walang Biblia. That's why even though they believe, they don't know whether the Holy Spirit came or not. Kaya kahit na sumampalataya sila, hindi nila alam kung dumarating yung Espiritu Santo That's o why hindi. this time, it was needed to show them Holy Spirit came down through sign. Kaya sa panahong ito, kinakailangan na magpakita sila sa pamamagitan ng mga tanda upang makita na yung Espiritu Santo ay dumarating. So in the Pentecost, right, Holy Spirit came down, right? Sa Pentecostes po, yung Espiritu Santo ay bumaba. At that time also the Bible described the Holy Spirit looks like the fire. Sa pagkakataong yun, ipinaliwanag din ng Biblia na yung Espiritu Santo ay parang apoy. But originally, we cannot see the Holy Spirit, right? Pero sa katunayan, hindi natin nakikita ang Espiritu That's Santo. why in the early church, it was needed to show the Holy Spirit really come down. Kaya sa naunang mga church, kinakailangan na makita yung Espiritu Santo na talagang bumababa. Naintindihan niyo po? It looks... You have to understand? Gawa chapter 19:2. Did you receive the Holy Spirit when you believe? Sa Gawa chapter 19 verse 2, Right? Yeah. When you believe, you receive the Holy Spirit. tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo? Nung kayo sumampalataya, tinanggap niyo yung Espiritu Santo. But this time, people say, right? We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Pero dito po, sinabi nila, hindi pa namin narinig na may Espiritu Santo. That's why this time, right? Most of people don't know whether even they don't know there is a Holy Spirit. Pero kaya sa pagkakataong ito, kahit na merong Espiritu Santo, hindi alam ng mga tao. That's why it's not sure what the shape of the Holy Spirit this time. Kaya hindi sigurado
sa panahong ito kung ano yung anyo ng Espiritu Santo. But maybe there are some things and show. Yeah, God allow sign. Kaya ipinahintulot ng Diyos yung tanda. That's why when they believe, they already have the Holy Spirit. Kaya kapag sumampalataya sila, meron na silang Espiritu Santo. But we cannot see the Holy Spirit, right? Pero tayo hindi natin nakikita ang Espiritu They don't Santo. know whether Holy Spirit came or not. Kaya hindi nila alam kung dumating ba yung Espiritu Santo o hindi. That's why when apostle pray, they could see. Holy Spirit come to them. Kaya kapag nanalangin sa Apostol Pedro, nakikita nila na yung Espiritu Santo ay bumababa. It is allowed in the early church. Ito po ay pinahintulutan sa mga naunang But church. our time, no need. Pero sa panahon natin, hindi na kailangan. Because we know Holy Spirit come to us when we are saved through the Bible, right? Dahil alam na natin na nung tayo ay naligtas, dumating sa atin ang Espiritu Santo. Naintindihan niyo po? That's why sometimes, right, some denomination or some false Christ, Kaya minsan may mga denominasyon. they try to give a Holy Spirit, right? Sinusubukan lang ibigay yung Espiritu Santo Through the wind. sa pamagitan ng hangin. Then what the people, they react, right? Kaya nagre-react yung mga tao. But maybe it's possible by works of Satan, our time. Sa panahon natin, ito ay posible sa pamagitan ng gawa ni Satanas. And false Christ give the something, Kapag yung bulaang Kristo nagbigay ng anumang bagay, all the people fell down, right? kaya lahat ng mga tao bigla na lang natutumba. But it's possible by works of the Satan. Pero ito po ay posible sa pamagitan ng paggawa ni Satanas. But no need this situation, our time, right? Pero sa panahon natin, hindi na kailangan ng ganitong sitwasyon. Okay, until chapter 8, we finish the list. And then after then, Ethiopian eunuch got saved. At pagkatapos nun, yung mga eunuchong Ethiopian ay naligtas. God sent the preacher to whom desire truth and the salvation. Pinapadala ng Diyos yung mga mangaral sa mga taong nagnanais ng katotohanan at kaligtasan. So, Gawa chapter 8:26, you open your Bible, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, tumindig ka at pumunta patungong timog sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito'y isang ilang na daan. Because this time, the Ethiopian eunuch went to Jerusalem to worship God. Dahil sa pagkakataon ito, yung mga eunucho ay pumupunta sa Jerusalem para sambahin ang Diyos. And it was the time he returned to Ethiopia again. At ito yung panahon na bumalik sila sa Ethiopia. But Ethiopian eunuch was the man who seek the truth. Pero yung mga eunuchong Ethiopian, sila yung mga taong naghahanap ng katotohanan. That's why on the way, he read the Bible. Kaya sa daan, binabasa nila ang Biblia. He had the Bible. Meron siyang Biblia. This time, normal people don't have a Bible. Sa pagkakataong ito, yung mga normal na tao, wala silang But Biblia. he was a very high position in Ethiopia. Maybe he could buy Old Testament. Pero dahil siya ay may mataas na posisyon doon sa Ethiopia, kaya nagawa niyang bilhin yung lumang tipan. He read the book of Isaiah. Binasa niya yung aklat ng Isaías. But even though he read every time, whenever he come to Jerusalem, he couldn't understand. Pero kahit na lagi niyang binabasa ito, sa tuwing pumunta siya ng Jerusalem, hindi niya ito maunawaan. That's why God sent Philip. Kaya pinadala ng Diyos si Felipe. Especially, right? It's really surprising. He read book of Isaiah, our time, the chapter 53. Lalong higit, binasa niya yung Isaías sa panahon natin yung chapter 53. You know, 53 was chapter. Alam niyo po ba kung ano yung chapter 53? 53 exactly describe Jesus Christ. Sa chapter 53 po, eksaktong ipinaliwanag kung sino si Jesus. Exactly describe the crucifixion of Jesus. Malino ipinaliwanag yung pagpapako kay Right? Jesus. It's the most important part.
right? Ito po yung pinakamahalagang bahagi. Yeah, he, at the moment, Philip arrived, he read this part. Kaya sa pagkakataong yun, dumating si Felipe at binasa niya yung bahaging yun. Then he explained. Chapter 8, 35 and 36. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito, ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng eunuko, "Tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan?" That's why through the explanation of Philip, he could understand. Kaya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ni Felipe, nagawa niya itong maintindihan. He could understand about Jesus Christ. Nagawa niya maintindihan yung tungkol kay Yesu Kristo. He could be saved, right? Kaya siya ay naligtas. And then, here is a water. What hindered me from being baptized? Sinabi niya, tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakahadlang upang ako'y mabautismuhan? After he got the salvation, he was baptized also, right? Pagtapos niyang maligtas, siya rin ay nagkaroon ng So, bautismo. we are baptized after salvation, right? Kaya tayo po ay binabautismuhan pagtapos ng kaligtasan. Baptism is not the way of salvation. Yung pagpabautismo ay hindi paraan ng kaligtasan. We receive a baptism after salvation as a ceremony, right? Tumatanggap tayo ng bautismo pagtapos ng kaligtasan bilang seremonya. So, Kawa chapter 8, 12 also, when they believe, right? Both men and women were baptized. Sa chapter 8 verse 12, nang naniwala sila, sila ay nabautismuhan, mga lalaki at mga babae. Chapter 10, 47 also, these who should not be baptized who have received the Holy Spirit. Chapter 10 po, verse 47 at 48. Receive the Holy Spirit saying, get the salvation, right? Upang huwag mabautismuhan, itong mga tumanggap ng Espiritu Santo. Anyway, we don't have enough time. We cannot learn all. So maybe we need to continue learn next time. Ganyan pa man, wala tayong sapat na oras para pag-aralan, kaya pag-aaralan natin itong muli sa sunod. But when you learn the book of Acts, you have to understand the works of the Holy Spirit. Pero kapag pinag-aralan niyo yung aklat ng mga gawa, kailangan yung maunawaan yung gawa ng Espiritu Santo. How does the Holy Spirit work? Kung paano kumikilos ang Espiritu Santo. How does the gospel is preaching by works of the Holy Spirit? Kung paano ipinangaral ang Ebanghelyo sa pamagitan ng gawa ng Espiritu And Santo. it happened still our time through our church. At ito po ay nangyayari ng patuloy sa ating panahon sa pamamagitan ng ating church. So next week, right, we also experience the kawa next week. Kaya sa sunod na linggo, mararanasan din natin muli yung gawa. So all participate in the works of God together. Kaya lahat po ay sama-samang makibahagi sa gawain ng Diyos. Therefore, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasa. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa paggabay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. Especially by the grace of God, we are committed the gospel by the Lord. Lalong higit sa biyaya ng Diyos, ipinagkatiwala po sa amin ng Panginoon ng Ebanghelyo. So, especially coming September 1, we will conduct the Grand Bible Seminar. At lalong higit sa September 1, kami po ay magdadaos ng Grand Bible Seminar. Please open our mouths to preach the gospel. Pakiusap, buksan mo po yung aming mga bibig na maipangaral ng Ebanghelyo. And please work the Holy Spirit so that many people can get the salvation. At pakilusin mo po yung Espiritu Santo nang sa gayon maraming tao yung magkaroon ng kaligtasan. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Tinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po.